muli nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matubuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, mang kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa inyo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens, Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Vinyas
Soto Resort. Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan, Sorsogon. Dream Pure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hotel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Victorino Bitong Daria. Okay, magandang umaga Pilipinas kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga Sorsogon Province. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng ating programang Isyu Ora mismo ngayong Biyernes na edisyon. Ang inyong likod makasama ninyo live na live sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at mapapanood din tayo sa YouTube channel Sir Sauro Amistoso. Magandang umaga po! At syempre, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahalagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, 2016 dismissal order versus Villanueva di na itutuloy ayon kay Ombudsman Remulla. 22 government execs contractors kinasuhan ng DPWH. Pagpapatayo ng disenteng bahay para sa mga Pinoy, pinamamadali ni Pangulong Marcos. PNP pinaghahanda sa pag-aresto sa mga dawit sa missing sabongeros. At Pangulong Marcos bibili ng mga bagong barko, aircraft para sa PCG. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa. 2016 dismissal order versus Villanueva di na itutuloy ayon kay Remulla. Dahil sa secret decision, hindi nahihilingin ni Ombudsman Crispin Remulla, Jesus Crispin Remulla sa Senado na ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva matapos malaman na nabasura ang kaso dahil sa umano'y secret decision. Nitong Huwebes na umaga ay una nang sinabi ni Remulla na susulat siya kay Senate President Vicente Tito Soto III upang ipatupad na ang dismissal order ni Villanueva. Naniniwala si Remulla na ang 9 years old dismissal order laban kay Villanueva ay enforceable immediately at dapat ipatupad ng kasalukuyang Senate President. Ang kaso ay kaugnay sa umano'y maling paggamit ni Villanueva ng kanyang 2008 Priority Development Assistance Fund or PDAP o pork barrel noong kinatawan pa siya ng SIVAC party list. Pero Huwebes ng hapon ay nagpatawag ng press conference Remulla para sabing hindi na itutuloy ang dismissal order dahil sa discovering secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires na pinagbigyan ang motion for reconsideration na inihain ni Villanueva. Ang desisyong ito ni Martires ayon kay Remulla ay nagsalba kay Villanueva matapos mabaliktad ang 2016 dismissal order na inisyu ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa kasong grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the interest of the service. Sinasabing ang kaso ay nag-ugat sa kontrobersyal na PDAP na idineklara ng Korte Suprema noong 2013 na unconstitutional. Noong 2016 ay nagkaroon ng gusot sa pagitan ng Ombudsman at ng Senado natin ang tumangging i-implementa ang dismissal order ni Villanueva. Samantalang nagkakaisang ini-adapt noong 2016 ng mga senador ang opinyon ni dating Senate Legal Counsel Maria Valentina Cruz na iginiit na ang ombudsman ay walang kapangyarihan na tanggalin ang isang nakaupong mambabatas sa ilalim umano ng Section 21 ng Ombudsman Act of 1989, Republic Act 6770. Sa ibabang balitang nasyonal, 22 government execs contractors kinasuhan ng DPWH.
Sinampahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng reklamo kahapon sa Office of the Ombudsman ang nasa 22 opisyal ng ahensya at mga contractors na sangkot sa anomalyang flood control project sa bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents ang inihain nila sa mga naturang respondents dahil sa magkahiwalay na flood control projects sa La Union at Davao Oriental. Kinumpirma naman ni Dizon na kabilang sa mga kakasuhan ay ang St. Timothy Construction Corporation at ang kontratistang may-ari nito na si Sara Diskaya. Nag-ugat ang kaso ng inspeksyonin ng DPWH ang ilang flood control projects sa mga naturang lalawigan na malaunan ay natuklasan nilang substandard at ghost lang pala. Nabatid na September 16 ng inspeksyonin ni Dizon ang dalawang flood mitigation structures sa Bawang River Basin sa La Union na nagkakahalaga ng tig 89.7 million pesos at kapwa na i-award sa Silver Wolves Construction Corporation. Ayon kay Dizon, ang naturang mga proyekto ay kapwa substandard kahit parehong nabayaran na ng buo. Ininspeksyon din naman ng kalihim ang isang proyekto sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos, ngunit natuklasang ghost project lang pala. Ito niya ang nai-award naman sa St. Timothy noong Enero 2022. Pagpapatayo ng disenteng bahay para sa Pinoy, binamadali ni Pangulong Marcos. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos na madaliin ang pagpapatayo ng mga pabahay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa talumpati ng Pangulo sa National Housing Expo sa World Trade Center sa Pasay City, ikiniit nito na hanggang mayroong mga Pilipino na nagnanais ng isariling tahanan ay hindi titigil ang pamahalaan sa pagkilos at hindi hihinto sa trabaho. Sinabi pa ni Marcos na palalakasin ang ugnayan ng pamahalaan sa key shelter agencies, mga lokal na pamahalaan at pribadong developers para mapadali ang konstruksyon ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino or 4H program. Tinatayang nasa 57,000 aniya na miyembro ng Pag-ibig ang nakalipat sa sariling bahay o napaayos ang kanilang tahanan, habang nasa 75 bilyong pesos na rin ang naipautang sa halos 3 milyong borrowers ng ahensya. Bukod dito, namahagi rin si Pangulong Marcos ng notices of approval and certificates of entitlement sa mga benepisyaryo sa Laguna, Lucena, Iloilo at Caloocan. Taong 2022 nang inunsad ni dating Housing Secretary Jose Rizalino Acosar ang 4PH program, kung saan target nitong magtayo ng bahay ng 1 milyon kada taon para matugunan ang 6.5 milyong housing backlog. Sa kabila nito, aminado naman si Acosar na malabong makamit ang naturang target dahil sa isyu ng lupa at mga road right of way. PNP pinaghahanda sa pag-aresto sa mga dawit sa missing sabongeros. Pinaghahanda ni Philippine National Police or PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG sa pag-aresto sa mga sangkot sa missing sabongeros sakaling maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa mga ito. Ayon kay Nartates, agad sila may kipag-ugnayan sa korte at sa iba pang law enforcement unit upang maisilbi ang nang maayos ang arrest warrants laban sa mga suspek. Nabatid na hinihintay na lamang ang paglabas ng resolusyon sa kasong murder na isinampa laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa. Sinabi naman ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na idineklara ng Department of Justice or DOJ na submitted for resolution na ang kaso matapos na tumanggi ang complainant na sagutin ang counter affidavit
comments ng respondents. Si ang kasama na aktres na si Gretchen Barreto ay dating National Capital Region Police Office Chief Retired Police General Jonel Estomo at 59 iba pa ay kinasuhan ng kidnapping with serious illegal detention at multiple murder. Nasa 34 sa bungero ang naiulat na nawawala simula 2021 hanggang 2022. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Pangulong Marcos bibili ng mga bagong barko, aircraft para sa PCG or Philippine Coast Guard. Para mas mapalakas ang kapasidad ng Philippine Coast Guard na magdadagdag ang pamahalaan ng mga bagong barko, aircraft, equipment at iba pang logistics para rito. Sa pagdiriwang ng ika-124th founding anniversary ng PCG sa kanilang headquarters sa Port Area, Manila, tiniyak ng Pangulo na nasa likod ng PCG ang pamahalaan dahil napatunayan na ang kanilang dedikasyon at tapang sa pagprotekta sa mga Pilipino lalo na sa tuwing mayroong kalamidad. Inanunsyo rin ng Pangulo ang planong konstruksyon sa pasilidad para masiguro na ang kanilang kapakanan maging sa dagat o lupa ay nanatiling prioridad. Kabilang sa mga posibilidad ay ang PCG General Hospital, Maritime Law Enforcement Training Center sa Misibis at ang First Responder and Nursing Services Facility. Pinuri rin ng Pangulo ang PCG dahil sa dedikasyon nito sa pagtulong sa mga tao na mahalaga para muling maibalik ang tiwala ng publiko sa government institution. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahaligang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalaala. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens, Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Dermpure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hotel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Victorino Bitong Daria. Craving a food and drinks with a twist? Visit Korea. From street foods to salad to milkshakes, coffee and more, Korea has it all. Bring your friends to enjoy amazing foods. Come hungry, live happy. But wait, there's more. Korea is more than just a resto bar. We also offer a cozy boarding house, a fresh barber shop, and a convenient transit house. Everything you need all in one place. Korea, located at Purok 3, Barangay Piot, along the Maharlika Highway in Sorsogon City. Korea is one-stop spot for all your cravings. GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services,
services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa inyo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, dire-diretso kita sa yung programang Issue Ora mismo. Biyernes na po mga tugang. And dyan, may event po ngunyan sa Angel Resort dyan sa Benavista, Gubat, Sorsogon. Ang gusto mag-attend ining surfing competition dyan sa every year kaya ini or twice a year ining pigigibo kang Angel Resort. So habang may oras pa kamo, pasiring na po dyan sa Benavista, Gubat, Sorsogon sa Angel Resort para sa surfing competition. Happy watching pa lang kay Sir Apad Dialagdon Jr., Comic Officer, kay former Vice Mayor Ramon Espera, and happy Fiesta
sa Cambulaga. Shout out daw kay Harold at kay Eva. Imbitado kayong lahat kung kayo ay inimbitahan. Kung hindi, pwede rin kayong pumunta. Lalo na doon kila Harold. Malaki na daw ang mga manok. Sabi man kahapon na Eva, sige na ngayon, urugik nga sa baboy dito sa Cambulaga. Paurunahan nga inin pagkatay. Kamaharod perang manok. 12 daw mga tugang. Pag 13 daw kayo ang bisita. Kasiguraduhon lang na maatab ka mo dito para makakaon ka mo sa manok. Kaya kung wala ng manok, obligado ang masunod na bisita amo naan kakatayon. Okay, so mga tugang, mainit na usapin nyo yan ang ininganin tungkol sa pagpapaimbestiga ng Sangguniang Panlalawigan sa Facebook page na nagpapakalat ng malisyosong posts daw kuno. Malisyosong post papaimbestigahan sa Sangguniang Panlalawigan. Ini pong Sorsogon Overview, Sorsogon Real View. Sabi man ni Papa Maki, puro ngaya view, overview, real view, hindi naman ma-view. Ano tayo nga? Sabi ni Maki, dapat daw nabu-view para hindi nagtataka ang tao. Naman no. Pero ining usapin ni mga tugang na biglang po may reaction digdi ang Sorsogon Overview. Sabi, kumagat na sa bitag. Palawakin nyo ang pagpapaimbestiga para sabay-sabay tayong maimbestigahan at malaman ng buong Pilipinas. Aning nga ngalas ko lang, paano mapaimbestigar ang Sangguniang Panlalawigan na hanggang niyan, suntok sa buwan pa kung sino talaga ang may kapos ng account na Sorsogon Overview. Naragdagan pa sa Sorsogon Real View na kung saan 11 na media ang nakalista duman. Keso not only media, 11 persons including some other medias na pigsasabi na iyo ang nagpapadalagan sa Sorsogon Overview. Kaiba na si dating Mayor kang Matnog, Mayor Catleyaso. At dyan po babasahon tayo kung sisay na 11. Pero tigdi sa post kang Sorsogon Overview, sabi niya duman sa sa manungod sa sa ikukondukta na pagpapaimbestiga kang Sangguniang Panlalawigan, authored by Honorable Board Member Ed Atutubo. Sabi digdi, kumagat na sa bitag. Palawakin nyo ang pagpapaimbestiga para sabay-sabay tayong maimbestigahan at malaman ng buong Pilipinas. Ano ba ang inilalabas ni Sorsogon Overview? Katang-isip lamang ba o pawang katotohanan? May panyero kayo sa COA, member din naman ako. Meron din naman ako. Wow. May panyero kayo sa DPWH, meron din tayo niyan. Naging mabagal lang kayo sa pag-aayos niyo kumpara sa naunang orihinal na ebidensya. Yun lang. Baka magulat din kayo sa proseso niyo na kaharap niyo na pala ako, pero sabi ko sa harap ng maraming tao. Bakit nga ba parang takot na takot kayo? Siguro nga ay sumagi na sa inyong panaginip kung sino ang maaaring magbunyag ng mga anomalya. LGU ba ang kalaban natin o ang kontratista na politiko? Yan po ang naging pahayag ng Sorsogon Overview, ang pinost niya tungkol sa gigibuhon na nagdawas na news na mapaimbestiga ang Sangguniang Panlalawigan. So, siring san pigapot niya to
paano mo ini papaimbestigahan na dili mo nga niarang kung sisian may kapot kang account, na minsan mismo sa mga pag-iribatang media nakabot pa sa tuyang kaaraman na ako po ang saro sa indududahan na may kapot kang Sorsogon overview. Diyos ko naman. Kaya nagkangalas kita mga tugang, why and why, na pati kita sabi nga nadawit digdi sa sa usapin na ini. Paras kayo na mga tugang, ini po na Sorsogon Realview, may pinost man ini na persons behind Sorsogon overview. Ang Sorsogon overview page na walang ginagawa kundi ang walang katapusang paninira kay Senador Chis Escudero, Governor Boboy Amor at makasama nito ay binubuo ng mga sumusunod. Ito sinasabi ko sa inyo na pinost ni Sorsogon Realview. Number 1, Catlea So Das Financier. Number 2, Derco Escudero, Consultant for Legal. Doc Eddie Dorotan. Number 3, Consultant Environmental Issues. Number 4, Arzig Lipo, Media Propagandist in the guise of being environmentalist. Number 5, Red Lasay, Black Propagandist. Number 6, Revor Lasay, Black Propagandist, Consultant for Black Propaganda. Number 7, Alice Lopez, Sorsogon City Coordinator. Number 8, Adrian Hillego Gutlay, Bulan Coordinator. Number 9, Dante Gabito, Irusin Coordinator. And number 10, Miguel Benaflor Hular, Matnog Coordinator. Ayan po ang pinost kang Sorsogon Realview. So, sabi nga ni baga ni sabi kay ni Sorsogon Realview. Katang isip ba ito? O nasaan ang katotohanan? Kasi kung makita nindo, most of the posting na ginagawa kang Sorsogon overview, may footage, may documents. Pero nagangalas kita, ang ining post ng Sorsogon Realview, wala man po ning document na bilang si Catlea So is financier. Sabi nga digdi ni Papa Maki, kay kaupod man ni si Papa Maki Gomez Palan. Ay, kaupod ba si Papa Maki? Sabi digdi sa digdi. Wala. Nawara digdi si Kaya sa Sorsogon Realview. Oo. Wara. Piling ko daw. Iba ini. Oh, tama. Kasi si Daryl
Si Daryl Bena kaupod. Pero digdi kadamo pati si Bubut Laguna kaupod didi. Pati si Bade. Ay oo, iba ini na ano. So iba ini na saro na nabasa ko na post kang ano na persons behind Sorsogon overview. Pero digdingan talaga naman ano, lingon ta. Na ano tayan eh na nakuha tayo na ano na mga ano yun na pinasa sa tuya. Salamat. Mga media nakauropod, contributors, bayadan, and parabatok na Katleya, Derko, RZ ng grupo San Sorsogon overview. Number 1, mga media pala ini na kuan, pero ang Sorsogon overview behind Sorsogon overview iyon yung 1 to 10. Pero digdi sa ano sa mga media kauropod, number 1 si Papa Maki. Matnoganon na nakaperol dati sa Matnog. Nasa Bicol TV niyan ang bayad in kukuha sa mga so sa paagi ni Garalde. Excuse me. Yan. Papa Maki buwas na. Pandua si Daryl Bena. Media na dating tawo San Ubaldo. Tawo man san mga linyan. Tawo ni Guban. Kinuha sa mga so sa information office para ratakan an Ubaldo, Amor, tapos an mga li. Mantinado na sweldo bulan-bulan hali sa mga so. Wow. July Frivaldo. Hunyango na dispalkador. Kundiin makakuha perak dito siya. Grabe ni. Manluloko na tawo matapos kupon sa wara na nakuha sa mga Ubaldo luminuyo. Pero dating tawo san mga so. Matnog, Santa Magdalena, pati Irusin, Linuco, si Pidoy Cielo. Ramon Gasis, Municipal Assessor aka Bobby Amora Garalde. Iyo pala yung supig sasabi na ano. Yun daw ko no. Ang Bobby Amora Garalde si Ramon Gasis. Municipal Assessor. Talamak ang kalukuhan nan panluloko sa mga Matnoganon. Dayupot na tawo sanso. Sayo sa mga makawat na tawo sa munisipyo. Next, Bobot Laguna. Extortionist, pula puti, tupada, wara, paligad. Peryahan sa Pretorias, kinutungan 30K. Nakasuhan in cyber libel ni Año Nuevo. Joey Guis, media na wara raw ay 20K monthly an inreceive kan Mio Gordola. Kaya si Mio lain kaupod sa intitira san overview. Naahimo pa pagparaayuton si Boboy Amor na nagdanon kan Gordola. Palibasa lain kaya kontrolon ni Mio. Romedor Gloriani, Pider, tagahatag information, nyan mauman ang nagpapaabot mga isyu sa nasyonal. Bayad ni So para tirahon ang mga Amor mao San Escudero. Next, Maestro Apin, Maestro Obet, tawo mao San Consultant Niglipo. Kaupod sa grupo na nagpoprotesta pirmi san reklamasyon san Coastal Road. Kaurupod sa mga reklamo mao san protesta sa Penro.
nakulong dati kay nakasuhan sa 2022. Next, Jerry Bigtas. May dating kaso ng rape na dinanunan ni Boboy Amor kaya naabsuelto. Kay ang babae binayadan mao san inarigdo. Extortionist niyan tao na naraso mao ni Derko. Tao man sa eleksyon ni Alindugan niyan ni Pragata para ratakan si Botox. Next, Bobby Labalan. May panyero, may padihon. Tao ni Derko. Pade ha. Researcher pakawala ni Laura para suagon ang amor mao sa Escudero. Mao inin yan so Dorian na provider san mga data and dokumento. Badi Duka. Si Badi manluloko nakaupo dati ni Red Lasay. Kinasuha na dati pero pinatawad ni Go Boboy Amor. Dating tao ni Pidoy Shelo na pirang taon ng kaperol sa Erosin na diri man Erosanon and diri nagtatrabaho. Ayan po mga tugang an mga media na pigsasabit ang nakalista sa Sorsogon Realview. Sabi nga ni Papa Makim, panawagan man tabi namon sa SP na isabay manin ang Sorsogon Realview kay maski saday kami na tao may reputasyon man kami sana wala exemption ang pagpapaimbestiga nyo. Tabi isabay ini si Sorsogon Realview. Nadamay pa kita didi. Marasa pa ako makigrupo pa kay Red Lasay. Kaya aram ng mga tugang ininadwa, best friend inadwa si Red Lasay nin si Papa Maki last election. Kaya nga rin aram ko binantanan nila barkada ko eh. So mga tugang, ini po na usapin na niya no. Sabi ta makangangalas na sa pagluwas kang Sorsogon Overview. Sa totoo lang baga nagkaburo kag ang probinsya ni Sorsogon. Kaya ang sanggunan panlalawigan nag-eksperso si board member Ed Atutubo na magpaimbestiga. Ang problema nga ni, sabi ko pagkakasadian mahanap ng karayom na nahulog sa Laugsan Cueva at madulumon ang hanapon padagom. Paano ka sa di mapaimbestiga na di mo nga ni aram kung di ka matuktok ka sa balay na sa saro-saroon man balay bagan hoy kamo may aram kamo Sorsogon Overview. Makangalas sa mga tugang pag-isipon, makangalas pagpara kumbaga sana during the investigation imbitaran ang mga media and tama ang pangapudan ni Papa Maki not only the Sorsogon Overview parte po ining Sorsogon Realview na arantaman po nag-create in Sorsogon Realview para i-counter ang mga tigpo-post kang Sorsogon Overview. Diba? Sabi pa nga digdi ni Sorsogon Overview, isipin mo ni sabi ni Papa Maki, paano daw siya Maki saro sadi or imposible na makigrupo pa kay Red Lasay. Kasi sabi niya, binantaan ako sa ni Red Lasay, may mga screenshots pa ako, tapos iuugnay ako dida kay Red Lasay na puro lang ribok ang aram. Kasi sabi ko kanina ni Sorsogon
overview. Ang daming nag-a-attempt na ma-hack itong account. So gumamit na lang kita ng imbis na magpa-imbestiga kita sa sanggunang panlalawigan, kadakul baga dyan ng IT na magastos kita dyan ng pagpa-imbestiga, bagan magiging malayo pa sa katotohanan. The best thing is mag-hire na lang ng IT. Si Papa Bern, IT ini. Ay itumba. Ha? Mahirap. Kasi sabi nga ni Sorsogon Overview, ang daming nag-a-attempt na ma-hack itong account. Account niya ini ni Sorsogon Overview. Bakit nga ba? Dahil ba nabubulgar ang katotohanan na may kalakip na resibo? Alin ba ang totoong paninira? Ang isiwalat ang mga kaganapan ng may resibo o ang gumawa ng kwento na pasabog kuno pero walang katotohanan? Nakakatawa na gumagamit kayo ng pangalan ng iba't ibang tao pero hindi nyo na maalala ang taong dating tranaydor at niloko nyo na kasama sa mahabang panahon. Tinapakan dahil akala ninyong hindi na makakabangon dahil sa katrayduran nyo. Ito, parehas na tayo ng katayuan. Kung ang nais nyo ay makilala ako, sige, darating tayo riyan. At sisiguraduhin kong sa harap ng maraming tao at isasalaysay ko ang lahat, pati mga taong inutusan nyo noon. Iisa lang ang totoo. Yun ay ang masakit tanggapin ang katotohanan, lalo't akala ninyo ay wala ng katapusan ang pagpapakasasa at panlilinlang ng tao gamit ang hiram na kapangyarihan, pinagkakitaan at ginawa ang sarili na Diyos. Tumagos, nasaktan at hindi akalaing merong magbubunyag sa mga panlilinlang, kaya ang resulta, nagbayad, naggastos, kumuha ng tao para lang matigil ang mga inilalantad na may resibo. Di ba? Yan po ang pahayag nitong Sorsogon Overview. Kumbaga, sabi nga, may mga clue siya sa inyo kung sino siya dati ninyong kasamahan. Maliwanag, di ba? Alin ba ang totoong paninira? Na kung yung mga isinisiwalat niya may resibo. Alam niyo ang sinasabing resibo, may katibayan. Pero di ba yan? Halimbawa, yung isang gatas, binili mo. Pagdating sa bahay, nakita mo, expire pala. Natural, ibabalik mo yun. Pag binalik mo yun, hahanapan ka ng cashier ng resibo ng binili mo. Pag wala kang resibo, it means pwede kang tanggihan. Hindi yan dito binili, ma'am, or sir, pasensya na, hindi yan dito binili. Kasi wala kang resibo. Paras nito, ang ginagawa ng Sorsogon Overview, may resibo siya na ipinapakita or ebidensya. Paras na, ito naman ang problema dito sa Sorsogon Review. Nag-post ka na wala ka namang katibayan na inilakip o resibo. Kaya talaga may nginit ang ulo ninyo, ang dibdib ninyo, ang bumbunan ninyo sa mga pinopost ni Sorsogon Overview. Kasi mga kaibigan, ang alam ko, itong may akda, ang may hawak ng account ng Sorsogon Overview. Makita mo siya, ang dami niyang galamay. Hindi naman sa ibig sabihin yung sindikato ito na maraming galamay.
marami siyang contributor. Kasi kahit saan, nagbaha sa Balogo, nandun sila. Itong sa sinasabing controversial na dredging machine dyan sa coastal, ayan, may nagbibideo, ipinakita niya habang nagdi-dredging, ipinapakita niya ito. Kaya para sa akin, hindi mo masasabi na wala itong resibo eh. Ano yung paiimbestigahan? Dapat nga yung paimbestigahan ninyo yung mga inilalabas ng Sorsogon overview. Kung ano ang pinalabas, like nito, the largest anomaly in Sorsogon. Habang niyayarig ng lindol ang ating mga kabahayan sa iba't ibang lugar, itong Arimar Construction naman, katuwang ang equipment ng Kapitolyo, ay patuloy pang ninanakawan at sinisira ang kalikasan ng Sorsogon. Wala ba itong katotohanan? O di mag-press briefing kayo patungkol dito sa inilabas. Kung may katotohanan ito, wala. Not to the point na paimbestigahan sa sangguniang panlalawigan o kung anumang agency na hindi nyo nga alam kung sinong tinutukoy ninyo. The best thing, pinalabas ito, sabi nila, proyekto daw ito ng Arimar. O kung hindi ito proyekto ng Arimar, pabulaan na ninyo sa pamamagitan ng posting. Meron namang itong SPI o ba yun, na pwede mag-post na wala itong katotohanan or magpatawag kayo ng mga concerned media. Sabi dito, labis na maapektuhan din ang mga seal shell na kinabubuhay dun sa lugar kung saan may dredging. Kung hindi ito totoo na may maapekto na seashell, ito ang dapat na sagutin, bigyan ng kasagutan or maglabas ng resibo na hindi ito naapektuhan ang karagatan. Ito po ang nakikita natin dito na pwedeng maging ito ang dapat na gawing batayan ng sangguniang panlalawigan. Ito ang pinakaabangan dapat. Kung ano ang nilabas, edi magpatawag kayo ng investigasyon. Totoo ba na ang kontraktor niyan is Arimar? Kung totoo, bakit Arimar? Siyempre, mas makakamura kami dyan dahil sarili yan. Kasi kukuha pa tayo ng ibang kontraktor. Napakasimple. But not to the point na paninira ito ng Sorsogon overview sa Provincial Government of Sorsogon. Ito nakalagay, the largest anomaly in Sorsogon. So very clear na ang pinopost dito ng Sorsogon overview, habang niyayanig ng lindol ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, itong Arimar Construction naman, katuwang ang equipment ng Kapitolyo, ay patuloy pang ninanakawan at sinisira ang kalikasan ng Sorsogon. Video was sent by concerned citizen. Nakalagay pa dyan. Kinukuha nila ang buhangin sa Sorsogon Bay upang makatipid at ilalagay nila sa proyekto ng Arimar.
very clear, may footage dyan sa Coastal Road. At habang may footage sa Coastal Road, nakikita naman na yung truck ng Provincial Government of Sorsogon, yun ang nandun, nag-ooperate, katulong ang truck ng Arimar. So very clear, ito ang dapat sagutin. Bakit magkatulong ito? O bakit magka-partner ito sa project? Diba? Pwedeng papulanan yan, o. In sa management ng ng Arimar. Sa management ng Arimar, kami po ay voluntad na tumutulong sa Provincial Government of Sorsogon dahil ang Arimar ay taga Sorsogon ang kontraktor. Kaya para makatipid, Arimar na rin ang tumulong. Napakasimple, di ba? Huwag na nating idaan sa pagpapaimbestiga kung sino itong Sorsogon overview. Tingnan na lang natin ng ipinost, at kung wala itong katotohanan, walang saysay, edi magbigay tayo ng pahayag. Yan lang po ang aking sabi nga, pananaw sa usaping ito. So, abangan po natin ang mga dapat pang kaganapan sa isyong ito. Happy watching pala kay former City Councilor West District Erwin Duana. Ito, matindi rin ito eh. Next week mag-program na tayo. Sir Erwin Duana. Sabi ni may nag-chat dito, baka patibong lang ng Sorsogon overview para maimbestigahan na ng national government ang mga project sa Sorsogon. Ito pa yung Arimar nga daw may nilabas na statement na tumutulong ang Arimar sa Sorsogon province ng libre at walang bayad. Yun pala eh. Padalhan nyo kami dito at para makita natin, maipost din natin ito na mga kaganapan na ito. Kasi sayang mga kaibigan, di ba? Sayang kung hindi ito mabibigyan ng aksyon. Happy watching din kay Ma'am Charito Escudero, kay Ann Haner, dyan sa DepEd. Happy watching. Again, happy watching kay Papa Maki. At ngayon nabot na tayo ng oras ng pamaalam para sa ating programang Isyu Ora Mismo. Magbabalik po tayo sa Lunes at bukas magbabalik tayo sa programang Reparo Publiko with Attorney Atan Balintong at 8 a.m. Sa muli, sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, sa technical side si Papa Harold at si Papa Bern, magandang umaga po at Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Isyu Ora Mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa inyo ora mismo. Isyu Ora Mismo sa Bicol TV. Isyu Ora Mismo.